the Word of God tonight. Tasa naman! O, lahat tayo excited. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo ako istorbuhin. Kasi gusto kong makinig. Sabi mo sa kanya, gusto kong makinig ngayong gabi. Amen? I'm so excited also. Because why? Because again, this is another, what do you call that? Devotion na binigyan na naman ako ni Lord ng sobrang revelation. Wow! Hindi niyo ba napapansin na sa mga nakakaraang linggo? Panay revelation na tayo sa Word of God, amen? So tonight, meron na naman bago, meron naman tayong nabasa ko to na ito'y binigyan na naman tayo ng revelation ni Lord. At ngayon po, I will be ministering from the book of Ephesians, chapter 5. Sabihin nyo nga, Ephesians, chapter 5. And according to those verses that I meditate, I gave this message the title, Knowing God's Will for Your Life. Sabi mo sa katabi mo, knowing God's will for your life. Knowing God's will for your life. Come on, yung may conviction naman, para naman antok na antok kayo eh. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sabi mo. Yung nasa kanan mo na, yung nasa kanan. Sabi mo sa kanya, kapatid, it's 2024, alamin mo ang will ng Diyos sa buhay mo. Sa kabila naman, sa kabila. Sabi mo, kapatid, alam mo ba na may will ang Diyos sa buhay mo? Ayan. Sa harapan, medyo kalabitin mo yung batok. Sabi mo, kapatid, umayos ka. Kasi may will ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen ba? So, give this is a big problem. Come on. And I think tonight, sa totoo lang, malaking paniniwala ko that this message is very important for each and every one of us. Importante po ito kasi po sa pagsisimula ng New Year, it's very important for us to know kung ano yung will ng Diyos sa buhay mo. At kaya po maraming taong napapahamak at Kristiyano na, lalo na pagdating sa paghawak ng pera, hello? Because they don't know the will of God in their life. Or I could say they don't acknowledge. They just ignore yung God's will sa buhay nila. Mga napaka-importante po nito. And tonight, bibigyan ko kayo ng points by points by points. Again. According doon sa book of Ephesians. Amen? Amen? Are you excited? Ayan. Napakaganda po ng place natin. Kailangan talagang malaman natin yung will ng Lord sa buhay natin this new year. Amen? Alam niyo po, I'm sure the last thing you want to do this year, this 2024, is to be outside God's will. Yan yung pinakahuling ayaw mangyari sa buhay mo. Tama? Yung nandoon ka sa labas ng will ng Panginoon. Me, myself, I want to be in the center of God's will sa buhay ko. Ewan ko kayo. Tama? Kasi po, napakaganda mo, I don't want on the side, I don't want on the back, I don't want in front, I don't want on the side, on the back. Ang gusto ko sa sentro mismo ng God's will sa buhay natin. Amen? Yung po dapat yung dinidesire natin. Amen? Alam natin na may perfect will si Lord sa bawat isa. Pero bakit lumalabas tayo doon sa will ni Lord? Amen? Sometimes hindi mo na-realize. Dumidiskarte ka ng sarili mo na hindi mo alam. Amen? Pastor, approve naman ni Lord eh. Siguraduhin mong approve. Tama? Kasi sometimes ganito, in my experience, Pastor, pinag-pray ko po talaga to, Pastor, pupunta na ako na Australia. Sinabi pa talaga ni Lord yan. Sinabi po. Pag sinabi yung gano'n, wala na ako sasabihin kasi sinabi pala sa'yo. But sometimes, yung mga sinabi, kasi gusto mo lang talaga pumunta roon. Even though hindi pa God's will sa buhay mo. Amen? Again, I would like to tell you, I want to remind you, this life is not about riches, it's not about wealth. It's about your life being connected to God. Amen? Kahit hindi ka magpunta ng Australia, kaya ka payamanin ni Lord. In fact, kahit nasa Pilipinas ka, pwede ka yumaman eh. Basta naandaw ka lang sa will ni Lord sa buhay mo. Amen? Hello? Yeah. Sarap magsalita rin ito. Ganda ng mic ha. Powerful eh. No? Sarap maggulat ba? Tama? Thank you, Lord. Amen? So, ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, yung will ni Lord, madali lang yan. Sabi mo sa katabi mo, madali lang pala. Sabi mo, ngayon, malalaman mo yan, madali lang. Amen?
Alam niyo po, favor rests in the center of God's will. May favor ka sa buhay mo because nasa sentro ka ng God's will. Marami kang miracles, marami kang blessing. Why? Because you're in the center of God's will. Kapag nakalabas ka doon sa God's will, hindi mo mararamdaman yung favor. Tama ba? Tandaan po, miracle happen when you are the center of God's will. Blessings flows when you are in the center of God's will. Amen. Tama ba? Amen. At hindi po alam ng maraming tao sa paligid natin. Kahit na mismo mga tinawag na ni Lord, hindi pa nila na alam ito. Diba? Hindi lalo na yung mga hindi pa tinawag ni Lord. Tama? Alam mo na walang plano ng Diyos na itago ang katotohanan sa'yo? Amen. Wala po. Ang gusto ni Lord, i-open niya lahat sa'yo. Ang problema lang, gusto i-open ni Lord. Ikaw naman, ayaw mo sumunod. Amen? Kung susunod lang tayong lahat this 2024, makaka-receive tayo ng hundreds of testimonies here sa harap natin. Amen? And that's because of God's will. Nasusunod tayo. God wants you to know it. Unfortunately, so many people doesn't know God's will in their life. And that's the truth. Marami pong tao hindi nila alam yan. Mas gusto pa nilang gumawa ng mga bad choices, mga horrible decisions. Yan ang gusto nilang gawin, tama? Gusto nila sila ang nasusunod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bulong mo lang, ibulong mo, sabi mo, kapatid, simula pa lang para ikaw na topic. Sabi mo. Amen? Nagsisimula pa lang si pastor, parang topic ka na. Amen ba? Kaya ganito tayo lahat, okay? So before we go to Ephesians, gusto ko muna kayong bigyan ng dalawang very powerful verse. Amen? So sabay-sabay natin basahin. Sige po, pakibasa. Trust. 1, 2, 3, go! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Amen. This is the fact that when you acknowledge God in all your ways, He shall direct your paths. Napakalinaw niyan. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapupunta sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Why? Because you're trusting Him, not yourself. Amen. With all your heart. And lean not on your own understanding. Tama? Ang sabi niyan, in all your ways. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng desisyon mo, lahat ng gusto mong gawin, lahat ng plano mo, kailangan ina-acknowledge, ina-approve niya muna sa buhay mo. Amen. Amen? Tama? Amen. So, makapatikim na verse lang to. Meron pang isa. O, basahin natin yung isa. Ano sabi ng isa? Sabay-sabay ulit tayo. 1, 2, 3, go! I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Praise God. Palapakan nyo si Lord. Come on, God's word. Listen to this. You cannot be at the center of God's will if you will not present your bodies under God. No. Amen? If you will not present your body as a living sacrifice, holy, amen? Amen? Di ba tayo? And when we say holy, para po sa mga first timer at sa mga hindi pa narinig sa akin ito before, when we say holy, hindi ito yung tao na parang hindi na bagay sa planeta. Alam mo ba? Hindi na ibig sabihin naman. Ang holy na tinatawag ng Bible dito is just someone na sinisik niya si Lord sa buhay niya. Yung hindi siya nawawala every time na may service. Every time na merong gawain, nandiyan siya palagi. Yun yung mga holy people. Tawag doon, kingdom living ka na dito sa lupa. Kaya nga sabi niyan, ano sabi? Do not be conformed to this world. Sa ibang translation, in the pattern of this world. But be transformed, tama? By the renewing of your mind. At sabi nito, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God sa buhay mo. Eh, meditate yung mabuti ito, napakaganda nito. Alam niyo po, pag nakakita tayo ng magandang kotse na tumatakbo niya sa hanggan, grabe, ganda ng kotse niya, pastor, no? Oh, very good
kotse talaga. Ang ganda. Very good. Tama? Ang ganda na, pero very good pa lang yan. Eh, how about yung perfect? Imagine niyo, ano yung perfect na sinasabi ni Lord dyan? Tama? Sa tao, walang perfect. Lahat tayo may? Hindi lang kasalanan. Hindi lahat ganda yan. Iba walang utak, maganda lang. Yung iba, ang lalaki ng muscle, guwapo, ang ganda ng tindig, ang ganda ng tato. Pero bading yun. Hindi ako judgmental, nagkukwento lang para masaya na. Wala pong taong perfect, mga anak. Wala. Pero sinasabi rito ni Lord, perfect will of God. Ano yung sabihin nun? Imagine mo yun. Tama? Yung perfect will ni Lord. Ibig mo ba? Mga anak, listen to me. It is very important to avoid the unfruitful works of darkness in your life. Importante po yun. Anong meaning nun? Ibig sabihin, any pleasure, any activities na magre-resulta sa kasalanan, dapat iiwan na natin yan. Amen? Kahit na hindi ikaw, pero nakikita mo sa kasama mo, sa katabi mo. Hello? Dapat nire-review mo. Amen? And Paul instructs us to expose these words. Si Paul mismo sa book of Ephesians, sabi niya, i-expose natin yan because most of the time, our silence, listen to this, may be interpreted as approval. Yung nakikita mo na yung kasama mo, meron na ginagawang kamalian, pagkatapos tahimik ka lang, ang tingin natin doon, approve. Amen. Say amen? Yes! Diba? Ganun po yung nangyayari. Kaya ang sabi dyan, so it says, do not be conformed to this world. Pattern of this world, and be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po, nung nakilala natin si Lord, nagbago yung perspective natin, tama? Nagbago yung utak mo ng utak mo. Nabago talaga. Tama ba? Tingnan yung tabi yun. Mukhang nabago yung utak mo ng utak? Amen? Listen. God teach people who will take stand for what true and right. Kailangan natin yun. Yung bang kaibigan mo na tunay na kaibigan, kapag nakita ka nagkakamali, i-review ka yung tunay na kaibigan. Tama ba? Yan yung mga tunay na kaibigan. Kapatid, medyo mali na yung ginagawa mo. Ano yung ganda yan? Ayos ka. Maganda yun. Yun yung mga kaibigan na hanapin nyo. Tama? Kapatid, panay ang kaskas mo. Ang dami mo ng Jordan, panagputuwalan ng bag. Kaskas ka pa rin ang kaskas. Mali yan. Pag sinabi mo ng gano'n, ingit ka lang. Ako, mali yun. Kasi tinatama ka. Tama ba? Amen? Nandito tayo. So maganda po na sometimes, meron ko mga kaibigan na kinokorek tayo. Nakandito tayo sa mundo, but hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo. Tama? Dahil called out congregation na tayo. Ito po ibig sabihin ng church. Called out congregation. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo nakiayon sa takbo ng mundo. Tama? And just because you are not conforming to the father of this world, listen, this is what the last statement says. Sabi rito, you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God sa buhay mo. Tama? Sabi niyo nga, perfect will of God. Pag sinabing perfect, wala ka nang ihiling pa. Kompleto na yun. Now, I said earlier, I would like to talk about Ephesians chapter 5 because twice in this 5th chapter, may nakita po ako. May sinabi si Paul na nakakuha ng attention ko. Diba? Nung binasa ko, mineditate ko talaga eh, nakuha niya attention ko eh. And what is that? Ano yung nag-caught ng attention ko? He gave a revelation for all of us tonight. He will give a revelation. Paul was trying to say to the church of Ephesus, the mga Ephesians, the book, that he wants them to understand God's will for their lives. Nagsalita po si Paul doon sa church ng Ephesians, sa Ephesus, at sabi niya, mayroong plano ng Diyos sa buhay niyo. Dapat alam niyo yung plano. Okay? As a matter of fact, in verse 10 ng chapter 5, ito po yung sabi. Pakibasa lang, sis. Finding out what is acceptable to the Lord. Finding out! Ang sinasabi po ni Paul was trying to tell to Ephesus, at sinasabi ni sa'yo, sinasabi sa atin tonight, kailangan bang hanapin mo raw yung
acceptable na plano ng Diyos sa buhay mo. Yung acceptable kay Lord, dapat hanapin mo yun. Sinasabi ni Lord, sinasabi ni Paul sa mga Efesos, sinimulan niya yan, tama? Can you tell your neighbor, with conviction. Sabi sa katabi mo, find out. Isa pa, find out. Okay, so this year 2024, we need to have the conviction of finding out what is acceptable to the Lord. Kailangan mo hanapin natin yan. Huwag kang basta nagsisimba lang. Nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Hindi. Hanapin mo pa rin yung acceptable kay God. Baka mamaya meron pa ng ginagawa na hindi acceptable. Tama ba? Are you there? Narinig mo ba ako? Amen? I don't know to whom I'm preaching to, but look to your neighbor and say, it's you. Yeah. Ikaw yun. Ang sabi ni Lord, find out. Amen? Amen? Oh, dali natin sa susunod na verse. Sa verse 17. Takbo tayo sa 17. Kasi 10 to. Punta muna tayo sa 17. May nakita ko dito. Sige po, basa ulit. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Amen. The bottom line na nakita ko dito is Apostle Paul is trying to challenge the church of Ephesus, including the church of Colossae. Dito malakas yung amen, doon wala eh. Amen. Ulitin natin. Si Paul nagsasabi, kinakausap niya yung church of Ephesus. At ngayon din, sa gabi ito, kinakausap niya yung church sa LRC. Ayun. Praise the Lord, tama? So nagkakaintindihan tayo lahat. Tayo kinakausap ni Lord dito, tama? Ano yung sinasabi niya is to know what God's will for your life. Amen? Sabi niya, therefore, do not be unwise. Hello! Do not be unwise, but understand what the will of the Lord is in your life. Amen? He wants us to know what is acceptable and what is pleasing. Yung perfect will of God in our lives. Yan po yung sinasabi ni Paul. He wants us to find out. He tells us to do. Tama? Amen? And that's the reason why I would like to talk to you this subject tonight. For us to know how to find out. Amen? Ito yung pag-uusapan natin. So makikita nyo, kanina 10, lumagpas tayo, naging 70 na. So babalikan natin, nalagpasan natin. Di ba? Kasi naandoon yung points by points na gagawin natin lahat. I want you to take note of this. My goal tonight is para makita natin, ma-discover natin, at para magawa natin kung ano yung perfect will ni Lord sa buhay natin. Starting this year, 2024. Amen. Amen. I know marami sa atin, mga nakaraang taon, nabubuhay pa rin outside the will of God in our life. But this year, 2024 na, we become happy with less than the best. Happy na tayo sa less than the best. In fact, best pa lang, happy ka na. Amen? Samantala si Lord, perfect will ang sinasabi niya, hindi lang best. Hindi lang yung best, maligaya ka na, may perfect will pa si Lord na kaya ibigay sa'yo. Tama ba? As a matter of fact, as your spiritual father, as your pastor, as your leader, I'm trying to ask God to raise up on you a desire starting this year. Hello, starting this year. To want nothing less but the best that God has can offer to you. Tama? Yung pong gawin natin lahat, mga anak, as your pastor, gawin natin yung kunin natin starting this 2024, after tonight, i-design natin yung perfect will ni Lord, hindi lang yung best. Kung noong 2023, happy ka na sa best, may perfect pa. Yun ang i-design natin this year, tama? Amen? Alam niyo po, sa mga single na nandyan, hello? I just want to say something. Don't settle with just anybody to marry for life. Ask God to send you the perfect partner this year. Amen? Narinig mo ba ako? Ayun o, talagang lakas ng aiming Sister Iron, talagang woo! Ito pa, don't just settle for any kind of job. Ask God about that He anointed job for you. Yung trabahong galing sa Diyos, hindi lang kahit ano.
Kayo ba nakakarinig na gano'n? Yung meron pumasok sa cell group nyo, walang trabaho. Sis, wala ba trabaho? Pag-pray natin, ano ba trabaho na anak mo? Kahit ano po. Pag may nagsabi ka lang, gano'n hindi mo pwede kahit ano. Kaya ayos kasi tayo. Tama ba? So from now on, gano'n, amen? By the way, may nakalimutan ako pala. Pag sinabi na, starting tonight, okay? Pag may nagsabing, God is good! Grabe! Hindi sagot, grabe siya all the time. Yan! Amen? Kasi parang bitin, tama? Practice natin. God is good! Grabe siya all the time! Mali. Ganito. Pag sinabi kong God is good, nasagot nyo, grabe! Magsasalita ako, grabe siya all the time. Ayun. Amen? Ulitin natin. God is good! Grabe! Grabe siya! All the time! Ayan. Niniwala ba kayo grabe ang Panginoon all the time? Ayan. Praise God. Ano ginagawa ko to? Kung si Lord may perfect will, kailangan sabihan natin grabe siya all the time. Tama? Amen po ba? Amen po ba tayo? Amen? I want to live a life that God has to have for me this year. Dapat ganon. Gusto kong mabuhay kung ano yung meron ng Diyos for me. So whatever happen, boom! Di ba? Kasi nabubuhay ka sa gusto ko ng Diyos, whatever happen, kaboom yun, kaboom! Kasi alam mo nabubuhay ka for God, tama? Dahil nandun ka sa middle ng God's will, whatever happen, meron doon tinatawag na kaboom! Ano yung sabihin nun? Mukhang pangit sa gitna, sa simula, pero sa gitna, hanggang sa matapos, maganda yung for sure. Amen? Amen ba? Nandiyan ba tayo? Kasi listen to me, kapag nasa gitna ka ng God's will sa buhay mo, kasi kahit na yung pangit na nangyayari, makikita mo gaganda. Amen! Kasi wala kang ginagawa outside God's will, nandun ka sa sentro ng God's will. Amen po ba? Amen? Amen? Can I hear a loud amen? I've got 4 points for you. Nakita ko nito sa Ephesians chapter 5. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. That I would like to share to you tonight, okay? Gracious talaga si Lord. Ito na yung first point. Hanapin natin yan, okay? Sabihin nyo nga, 4 points. 4 points. Isa pa, 4 points. 4 points. So kanina, si Sister Tricia, meron siyang 100 points. Ako naman 4 lang. Amen. 4 lang sa akin. Sige po, basahin natin susunod na verse. Pakibasa na, pakibasa. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. I hope, did you see that? Amen. I hope, did you see the first point? I hope nakita niyo na yung first point. Listen to me. This year 2024, isa sa puso mo, pakakatawanan mo, pipilitin mo on the daily basis, ano sabi ko? To walk as the children of light. Yan ang gagawin mo. Starting this 2024. Point number 1, tonight. Starting tonight. The first thing that you gotta do is walk as a children of God. As a children of light. Remember this, everyone. To be in God's will is to walk as a children of light. So in this life, you need to walk as you are in the light. Amen? Yung nabubuhay ka sa mundong ito, yung lumalakad ka sa pananampalataya mo, naandun ka sa light. Wala ka sa dilim. Galing na tayo sa dilim. Tapos na tayo doon. Tama? So, unang point sa'yo, walk as children of light. Nandiyan po yan sa verse 8. Alam niyo po, this is one of the passages in the scriptures that when you read it and you did not meditate on it, malaki mawawala sa'yo. Maraming beses ko na nabasa yan pero ngayon ko lang nahuli Tama? Walk as the children of light. Amen? Kasi in this passage alone, it says that there was a time that you were once in darkness. Naandun na tayo sa darkness dati. How many of you remember that? Yung buhay natin dati ng gulo-gulo. Tama? Yung walang direction. You were in darkness. You don't know the difference between light and darkness during that time. Ano na yun? You made horrible choices. We made bad decisions in our lives. Tama? Na walang consultation kay God. And He said, you were once there. Andun tayo dati. But now that you've been exposed to the light, amen? Sino yung light? Si Lord. Siya yung light of the world. So dahil na-expose ka na sa light, you must be walking as a children of light. Amen.
You must live thinking that I am in the light always. Tama mo ba? Amen. Amen mo ba? It says, but now you are light in Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So you need to walk as a children of light. God is light. Jesus is the light. Amen? So we need to walk as children of Him. Grabe po mga anak dating ko sa akin. Because the children of light, listen to me, your actions should reflect your faith. Amen. Amen? Amen. As a children of light, as you walk as a children of light, lahat ng actions mo should reflect your faith. Amen. You should live above reproach morally so that you will reflect God's goodness to others. Kasi po, pag lumalakad ka sa tamang desisyon, dahil sa sentro ka ng God's will, yung lumalakad ka sa light, sa liwanag, yung mga tao sa paligid mo, nagiging role model ka sa kanila. Nakikita nila yon. Nag-justify mo na Christian ka. Nag-justify mo na Bible-believing Christian ka. Na follower ka ni Christ. Tama? Marami kasi ang tawag nila Christian, pero po ang buhay doesn't show. Amen? Tama ba? Nakakalungkot. Ganyan tayo noon. Tama? Ako lagi kong pinapakalandakan na Christian ako, but it doesn't show. So ngayon na andito na tayo, we must show it to everyone. Don't hide your light. Amen. Tama? At dahil dyan, meron naman ako nakita magandang message dahil dyan sa light na yan. Amen? This 2024, don't switch off your light. Amen. Wow! Maganda yun ah. Tama? Amen ba? Amen ba tayo dyan? So, dahil galing na tayo sa sobrang dilim na buhay, parang walang patutungan yung buhay natin, wala kasiguraduhan. Ang masakit noon sa mga araw na yun, mga panahon na yun, nasa darkness ang buhay natin, pero hindi natin alam. Wala tayong awareness. And the best way to describe that is when you wake up in the middle of the night. Ito po, makinig po ang mabuti, maganda to. Paano natin i-describe yung buhay natin dati? Halimbawa, pumasok ka dito sa hall na to. Okay, pumasok ka. Iinihi ka kasi. Napadaan ka dyan sa baba. Iinihi ka. Pagdating mo rito, sarado ang ilaw. Patay ang ilaw. There is no light anywhere. And you cannot see anything. Of course, kapag patay na ang ilaw sa room na to, madilim, tama? But you want to go to bathroom. Kasi iinihi ka na. Amen? So, ano gagawin natin? So, ang gagawin natin sa ganung sitwasyon, kailangan mo isipin kung nasaan yung banyo. Tama ba? Kasi pagbukas mo ng pinto, ang dilim naman dito, wala nga pala service, pero wala kung may banyo. Bukas, pumasok ka, madilim, ang unang-unang mong gagawin, iisipin mo kung nasaan yung banyo. Tama? Kasi hindi mo nakikita yung liwanag, walang liwanag, madilim kasi, tama? Kailangan mo kapain kung saan yung papunta sa banyo. Tama? Kasi pupunta ka na sa banyo, kailangan mo ibalik sa isipan mo kung paano pupunta sa banyo. Are you getting me? Kasi nga madilim, wala kang makikita. Now, when somebody happens to switch on the light, nandiyan pala si Kevin, nandun pala sa counter, nakita kang pumasok, kumakapaka-paka, binuksan niya yung ilaw. Kasi kararating niya rin lang, amen? Tinapa niya rin sa yung switch. Tama mo ba? Now, you can go straight there in the bathroom. Why? Because nakita mo na yung daan pupunta sa banyo. Are you following me? Di ba kayo confused? Tama? So, dahil binuksan na yung ilaw, hindi mo na kailangan mag-isip. Tama? Hindi mo na kailangan pumapa. Tama? Pupunta ka na agad direct na sa banyo. Tama? So, yung mga bagay na hindi mo alam, ngayon alam mo na kasi lumiwanag na. Tama mo ba? Before, you don't know what you're doing. Hindi mo alam paano ka pupunta. But God has switched on the light. You start the light on, now you can see everything. So dapat alam mo na kung ano yung mali at tama. Alam mo na yung magandang consequences at hindi. Kasi nasa liwanag ka na supposed to be. The problem is, some of us, listen to this, church people na, nasa church na, they call themselves Christians, sabi ko, follower of Christ na, who got their light on, supposed to be, but still living like they are in the dark. Yun po yung problema. Tama? Yung nasa Panginoon ka na,
na andito ko na every Saturday, sinasabi ko nagbabasa ka ng Bible, but they're still living like they're in the dark. Kumakapal pa rin. Hindi pa rin alam kung ano mga gagawin sa buhay nila, tama? Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, hindi ako yun. Sa ibang church yun, tama? Amen mo ba? Narinig mo ba ako? The biggest problem that we have is when church people, listen, the biggest problem is when church people decided that they don't want to do what the scriptures tells you to do. Yun ang problema. Nakikinig ka, nakikita mo, every Saturday, dito ka, nagtitake note ka pa, pero walang application. Yun ang mabigat. At hindi lang yun. Basta pag-uusapan correction, baguhan ang buhay, pagtatama sa mali, paglakad sa liwanag, ayaw na natin yan. Leave the group, leave the chat group na agad. Let the church na agad. Kasi ayaw natin ako correct. Amen! Listen in action na agad tayo. Tama, may kausap ba ako nito? This time, sa bulungan may katabi mo this time, sabihin mo, kapatid, anong pinatatamaan ka ni Pastor? Sabihin mo. Ang katotohanan niyan, sa totoo lang, supposed to be church people know what to do. Dapat alam mo din gagawin mo. Kasi nagbabasa ka ng Biblia, diba? But they don't want to do it. The light is on, you've been taught, it's not the light has not been turned on, the switch has been clicked. No, yung bukas naman yung ilaw, nakikita niyo naman lahat, nakikita niyo yung consequences, pero ginagawa pa rin. Sarap talaga magturo eh, no? Amen? Dito sa church na to, wala tayong sugar coating. Tama? Many of us doesn't want to think that the light is on. They don't want to think of that. And sadly, you act that you don't know, that you've been taught, tinuruan ka, tinuro na dyan, pero parang hindi mo rin narinig. Tama? And Paul was saying, if you want to be in God's will, listen, take the light that you've been exposed to. Meaning, take the truth that God has given to you. And stop acting and living that you're still in darkness. Tama! Tinuturuan tayo ng tama. Pero lumalakad pa rin tayo sa dilim. Walk like in your light. Walk like you are in the light. Tama? This 2024. Lakad tayo sa liwanag, mga anak. Tingnan niyo susunod na verse. Verse 9 tayo. Verse 9. Pakibasa ka na. Verse 9. Ano sabi niya? For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. So, when you get the light on, the fruit of it is there. Tama? When you get the light on, automatic, nandun yung fruit. You have goodness in your life, righteousness in your life, you have the truth in your life, and that's what happens when the light is on. Kapag bukas ang ilaw mo, nakikita mo lahat yan, yung righteousness, yung goodness ni Lord, yung katotohanan na sa'yo. Alam ko, hindi mo madali ito sinasabi sa inyo, but why I'm trying to teach this to you tonight is for you to learn. Amen? That this year, 2024, no, kailangan po, wala na tayong mga tao sa church na who act like they never been taught. Yung uma-acting sila na hindi nila narinig sa atin. Kailangan mo iparinig ko sa inyo lahat to. Tama? Listen to me mga anak. Because you decided to stay here in Life Purpose Restoration Church. Come on. Dahil nandito tayo sa LRC Abu Dhabi, dahil nandito tayo sa church, as your pastor, I'm telling you now that we are a teaching church. Tuturuan namin kayo. Kahit mga cell leader nyo, kahit po mga primary leader nyo, cell leader nyo, tuturuan kayo ng tama. Because we are a teaching church. We need you to learn. We need you to have a life transformation. Tama? Masasaktan ang kalooban mo, totoo. Masasaktan ka. Pero ang katotohanan talaga, mayroong tanggapin sometimes. Pag may katotohanan, you need to humble yourself. You need to practice spirit of humility within you. And then, baguhin
mo yung mali. Tama ba? You don't come in this church by sitting there in the pew, in the chair, because you want to ask some favor or blessings from the Lord. Hindi ka nandito kasi uupo ka lang dyan para humingi ng favor kay God. Hindi po. Nandito ka dahil gusto ni Lord na mabago ka. Gusto ni Lord nandun ka sa God's will na buhay mo. Tama mo ba? Mga anak, because Christ is the head of this church, the founder of this church, the God and Savior of this church, dapat mo talaga ituro natin tama. Amen? Tingnan niyo po sa 17. Pakabasa nga natin 17. Ano sabi niya? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen! Pag kay Christ na tayo, dahil si Christ ang Diyos ng church na to, dapat po, nababago na tayo. Dapat brand new people na tayo. Amen ba? Why? Because inside of you, there is a light. The light of Christ. The Holy Spirit gives them a new life. So they're not the same anymore. The old is gone. Yung mga luma na bago na. Tama mo ba? Listen to me, I don't want you to miss this. When we truly accepted the Lord Jesus Christ, the light of the Word, we are not reformed. Ulitin ko ulit ha. Kung talagang tinanggap mo si Lord sa buhay mo, yung light of the Word, you are not reformed. You are not rehabilitated. You are not re-educated. But instead, we are recreated. Amen? Na-born again ka na, nabago ka na. So, that's the reason why it says, new creation. Tama? Hindi ka tinuruan, hindi ka in-educate, hindi ka na-reform. Ano pa nangyari sa'yo? Na-recreated ka. Kaya new creation. Tama? Sige, palakpakan nyo si Lord God. Tingnan nyo ha, week after week nandito ka. Saturday after Saturday. May cell group meeting. Merong prayer meeting nandun ka rin. Sunday through Friday. We are teaching you the Word of God. Yan ang narinig nyo palagi. Tama? From the Word of God. And when we teach you all from the Word of God, it's up to you to apply it. Tama? And walk like you have been exposed to it. Tama? Alam niyo po, naalala ko yun yung parable of the sower. Padaanan ko lang. Ngayon lang naalala ko. Alam niyo po yung parable of the sower. Iisa lang ang nagbabato ng seed. Listen, iisa lang. Sino? Yung tumatayo lang dito. At yung seed, iisa din lang. Galing sa Bible at yung seed. Pero yung land, ikaw yun. Ikaw yung lupa. Paano mo tatanggapin yung Word of God? Depende sa lupa. Ibabato ko sa iyo weekly. Tataniman kita weekly. Babato kita ng Word of God. That's the seed. But you are the kind of soil. Ano yung soil? Rani ba? Thorny ba? Ano ba? O good soil ba yan? Tama? And I know all of you will say, I'm a good soil. Amen? Ayusin niyo yung amen niya. Tama? Because the challenge we have is, we've got people who know the truth, but they won't make a decision like they heard the truth. Alam mo yung totoo, pero anong gumawa lang ng mga decision sa buhay mo na parang hindi mo narinig yung totoo. Nag-decide tayo on our own. Alam mo, hindi ka pwede makapagrelasyon sa hindi ka gaya mong mananampalataya. Pero gumagawa tayo ng desisyon. Tama? Narinig na natin, itinuro na. Tama? Alam mo, hindi kayo pwede dahil meron ka responsibility sa Pilipinas. Pero sige ka pa rin na sige. Alam mo, Tony ang pangalan mo at may karelasyon ka, Edward. Hindi mo pwede yun. Pero Arya pa rin tayo na Arya. Itinuturo na. Ayaw pa rin sumunod. That's the problem. Tama? Alam mo, nakasulat na huwag ka magpatato. Kung dumating ka rito, may tattoo ka na, okay na yun, huwag mo nang dagdagan. Pero dumating ka na, may tattoo ka na naman. Alam mo, mali yun. Di ba? You're supposed to be exposed to the light, but you're doing the light of darkness. Tama? Are you there? The light is being turned on, but you're still acting like the light is off. Amen.
that you're still sinking out of darkness. Yan po yung problema natin. And for you to know the will of God, you gotta walk like a children of light. That's number one. Paano malalaman yung will ni Lord sa buhay ko? You gotta walk like you've been exposed to light. Starting tonight. Listen to this. We've taught our husband. Ito pa isa. Tinuruan natin yung mga husband natin na mahalin ang asawa. Tama? Ang hina na amen ah. Pagkatapos, yung mga babae naman, ito na, bawi tayo. Tinuruan kayo na mag-submit sa asawa. Tama? Nasa amen. Pero hindi nangyayari yun. Pero biblical yun. Amen ba? Wala mo sinabi sa Bible na, wife, love your husband. Wala. Ang sabi, submit, because submitting is acting that love is there. Amen. Tama? Amen. Napay mo ba? Sinabihan tayo na mag-tithes ka ng 10%. Oh. Bago nagtaka ka pa. Weekly na tinuturo na dito. Nagtaka ka pa. Ba't ang sama ng financial mo? Oh. Amen. 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 Ba't natahimik kayo lahat? Again, this is just a reminder for you because you are in LRC. Tinuturuan ka namin. O, si. Tingnan mo sabi ko rito. Tingnan mo sabi ko. The problem is, you want more revelation from God, but you haven't acted on the revelation that was already given to you. Amen. Ang dami mo na narinig na totoo. Ang dami na sinabi sa'yo. Pastor, naghihintay pa ako sa revelation ni God eh. Ang dami na itinuro sa'yo eh. Tama? Kailangan mag-act ka doon sa mga bagay na naituro na sa'yo. Ano mo ba? Look at me. Tandaan niyo po. Tandaan niyo. Look at me. God will not give you more until you acted upon what was already told you. Hindi mo makareceive na marami kay Lord. Kasi hindi ka pa nag-act doon sa una niya ibigay sa'yo. Tama ba? Parang tithing lang yan. Paano ko pagpapalain ni Lord? And maraming guys na weekly na sinasabi nito mag-tithes ka, ayaw mo pa rin. Amen? Ang nakita sa church na to, tinuturo natin, but we don't force you. It's your decisions. Tama? We're not forcing you. Tama ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo ha, yung may conviction, sabihin mo kapatid, hindi na pa nagtuturo si pastor. Gigil na si pastor. Napansin ko lang, kahit isang amen wala ka pa. Tama? Hindi ba napansin? Kaya pa amen yung katabi mo, hindi nag-amen? Tama mo ba? Mga anak, listen to this. Marami ka ng tao na nagtitiis sa dilim ng buhay mo. Ilang beses ka na nakagawa ng mga maling desisyon. Ang dami mo lang pinagdaan ng hirap sa buhay mo. Bakit hindi ka pa matuto? Tama? I don't know to you, but me myself, I am so glad that God brought me out from darkness. Brought me out for being blinded. Brought me out for being religious. Brought me out that life is full of mess. Inalis na ako roon. Ngayon nandito ako sa buhay na mayroong relationship kay Lord. Bakit hindi ko ba ayusin yung mga decision ko? Tama? Amen ba? I'm walking with Him. I'm talking with Him. I love to walk in His presence. Tama? Dapat ganun. Kinuha ka na yun doon sa dilim, dinala ka niya sa liwanag. Bakit pilit naman yung lumalakad sa dilim? Amen? Mga anak, I'm here to tell you, if you have the light of the gospel in your life, and He walks with you and talks with you, meaning He has a relationship with you. Amen. But the problem is why you're still walking in darkness. Tama? Come on, if you think you have learned something here, please, palakpakan natin si Lord na malakas. Come on. So, knowing His will for your life, point number 1 is, you must walk as a children of light. Come on, tell your neighbor, walk as children of light. He is point number 2. Punta tayo sa point number 2. Pakibasa mo na na.
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Amen. Sadly, maraming tao sa paligid natin, even mga believers na followers na ni Lord, kaya hindi nila alam ang will ng Panginoon sa buhay nila. Sabi mo nga, ask me. Sabi niya, Pastor, bakit? Because they haven't fellowship with the unfruitful works of darkness until now. Yun ang problema natin. Tama? Hello? Ang sabi niya, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Listen to me, kung gusto mo talaga mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo, that you want God's will in your life, you got to cut some people off of your life. Iwasan mo yung mga tao na hindi makakatulong sa paglago mo. Amen? Hindi pwede nag-church ka, pagkatapos pag weekdays, kasama mo sila. Hindi pa pwede yun. You need to understand na hindi pwede ang kanang paa mo nasa Diyos, ang kaliwang paa nasa demonyo. Hello? Are you listening? Come on, please don't get me wrong. Come on. Exact word. Ang sabi niyan, have no fellowship with unfruitful works of what? Darkness. Kasi the darkness, hindi demonyo. Amen. Kung sa tingin mo, yung mga barkada mo hanggang ngayon, hindi mo naman madala sa church, hindi mo masyara ng gospel, lagi kang tinatabla, kung saan ka pa hinahata, iwanan mo na yan. Cut off means, talikuran mo na sila. Tama? Mga first timer, are you listening to me? Please, ito po'y salita ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. At hindi po kayo mapapasama sa mga naririnig ninyo. Amen. Makakabuti po sa inyo naririnig ninyo. Kung mag-focus ka ng pagkakasala dahil yung mga barkada ka, unfruitful works of darkness, cut them off of your life. Amen. Ano sabi? Amen? Are you listening? If that is a simple relationship, get out. If that is immoral, leave it. If it is unethical, turn your back on them. If that is unscriptural, don't believe them. Simple lang. Tama? You don't need to restore that kind of relationship. Wala na yung iwan nyo na yung mga yan. Alam niyo ba na board na ginawa? Ako talaga nag-serious na ngayon. Ang una ko na iniwan mga barkada ko. Yung hindi ko madala sa church, iwanan mo lahat. Wala silang may katulong sa buhay ko. Gastos lang sila. Pag sweldo na, kilala ka. Pag wala ka ng pera, hindi ka na kilala. So ano may tutulong sa'yo nun? Doon tayo magdidikit sa mga taong bibigyan ka ng value. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Bibigyan ka ng value niya, huwag mo iiwan yan. Lalo na yung mga first timer, huwag niyo pong iiwan yung mga tao na lipan sa inyo. Bibigyan ka ng magandang value niya sa buhay mo. You may realize in your life that a valuable person pala ako. Samantalang iba, tinatapak-tapakan ka. Amen! Parang feel ko mag-preach dito ngayon. Amen! Praise the Lord! Tama ba? Amen? Ang ganda-ganda na pinag-uusapan natin. And the reason some of you, some of you, listen to me, could not discover God's will is because you've chosen to maintain those wicked, unrighteous, unscriptural, ungodly relationship with those people. Hindi ako galit. Gigil na gigil lang. Amen? And think of this mga anak. The people who you are hanging with, yung mga taong lagi mo kasama outside, na hindi mo naman madala sa church, hindi mo ma-invite sa cell group, na kapag sinesharan mo na, hindi ba yung usapan? Listen to me. Itong mga taong to na gusto mong kasama hanggang ngayon, for sure, they don't have the capability to lead you to the right direction. Hindi sila capable, mga anak. And so the bottom line is, you're either influencing them or they are one influencing you. Ganun lang yun. Either ma-influence mo sila sumama sa church, hindi mo maisama, or otherwise, ikaw ang ma-influensya nila. Tama?
Amen. Nandiyan po ba tayo lahat? Listen to me. Your relationship with this kind of people, those unfruitful works of the darkness, ano yung sabi ko? Either you are helping them to move towards God or they are moving you away from the presence of God. Yan lang yan. Kung hindi mo sila iiwan sa buhay mo, dalawa lang ang mangyayari. Amen. Amen? Don't get me wrong. Kung hindi pa ganun kalakas ang iyong faith sa Panginoon, pag nakita ka ng mga kapatiran na nandun sa church, huwag ka na umiskapo. Aminin mo na meron kang ginagawa roon. Huwag mo sabihin, kapatid, nagsishare ako ng gospel doon eh. Kaya ka na. Kung di pa ganun katindi ang pananampalataya mo, hindi mo magagawa yun. Nagsishare ka ng gospel doon sa loob ng church, paano mo magsishare? Amen? Otherwise, ikaw ang hahatakin nila. Kung di mo magkaya labanan ng temptation, don't hang out with those kind of people. Kasi sayang, mawawala ka. Tama? Amen? Hello? Amen. You are not yet anointed enough. Going to your friends sa nightclub, sa mga inuman, and preach the gospel at the bar? You cannot stay away from any liquor there. Pag nakita mo, nag-iiuman sila, nagpapawis-pawis yung bote, malalaway ka na rin. Tama? Come on, say amen. Amen. Talk to me for a second. Tingnan niyo po, gusto kong sabihin dito. Imposible mga anak, nasasama ka sa inuman, na-preach na gospel, imposible po yun. Kaya minsan, meron tayo sa kapatira na si tita ko. Nakita ko na sa Pilipinas, may nagtag ng picture niya na ipag-inuman. Naupo, pero may mga bote sa harap. So, minessage ko, anak, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, hindi, pastor, tinaglang po ako. Nag-uusap po kami tungkol sa gospel dyan. Hindi ako niniwala sa'yo. Tungkol sa gospel. Ayaw pa aminin. Paano mo magsisend ng gospel? Pulang-pula yung uso mo. Ayun, umalis. Iniwanan tayo. Kasi kapag baguhan na ng buhay, ayaw nila. Kinukurent mo lang. Tama mo ba? Tama? Amen. Nandiyan mo tayo. Alam niyo po, isang beses. During GCC pa yung church natin, na-invite po ako dito sa Candia. Sa may Candia po, na-invite ako dyan. Sa may tabi ng Adidas. May building dyan. Na-invite po ako. Hindi maalala ko sino kasama ko nun. So, na-invite po ako. Birthday yun. Sabi pag-pray daw namin, parang isang kapatid na nakatira doon sa flat. Sharing yung flat. Tapos kung pagdating ko, may kitchen dito yung sala. So yung mga session nandito, pero yung kitchen, nagiinuman yung mga tigaron. Nagiinuman po sila. Amen? Are you with me? So, nadi-disturb yung pag-share ko. So sabi ko sa may-ari yung kapatid, sabi ko na, yung mga tao ron, tiga rito. Tiga rito sila. Sige, sandali na ha. Nasa first floor pa lang ako, for SL eh. Ganado ako, nasa first floor pa lang. So pumasok ako, sabi ko, mga pards, sabi ko, mga pare. Sabi ko, nagkukwentuhan lang kami roon. Sabi ko, sama mo na kayo doon, sandali lang, 10 minutes lang. Sige na, walang mawawala sa inyo. May dala akong pizza, bigyan ko pa kayo, pampulutan nyo. Hindi totoo yun. Kasi dapat gano'n ang approach. Hindi mo ako kayo kung sobrang yabang mo roon, tama? Na parang huli-huli ka na, hindi ka bagay sa planeta. Hindi mo ako yun. Dapat ang approach gano'n. Yung parang hindi ka makabasag ng Tupperware ba? Tama? So sabi ko, Pards, tara, sandali lang yun. Sandali lang, may dala akong pizza, pwede nyo madalhin kayo sa box mamaya pagkatapos. So, pumunta sila roon, 4 sila. Nakasando pa yung isa, may mga tato-tato. Tapos yung isa, ang laki ng, alam mo yung mga hip-hop na silver na chain? Pagkatapos mayroong malaking cross. Tama? O tapos dala-dala nila yung Heineken, yung kanilang Budweiser, dala nila roon na nakaupo sila. So okay lang yun, walang problema roon. Ang importante, umupo sila roon na wala yung maingay, tama? Now, nung nagsishare na ako ng gospel, pagdating ko doon sa third law na, yung may malaking yung may malaking cross. Ang sabi niya, Pastor, ito nga po kaya nga po itong cross ko, ay nakalaki, para po ipakita sa lahat na naniniwala rin ako sa Diyos Sabi niya sa akin, sabi ko, kapatid, alam mo, ito yung sabi ko sa kanya, hindi ko makakalimutan yan. Ang cross, pinapasan sa balikat, hindi sinasabit lang sa leeg. Are you with me? Tama! Yung iba, lalaki ng mga cross. Akala mo kung
kanila, nung pagkasabi ko, unti-unti binababa na nila sa floor yung Heineken, yung Budweiser, binababa na, di ba? So tumatalab, tama? Tapos, nung natapos po, tumanggap sila kay Lord. First time na pumunta sa church, unfortunately, hindi na bumalik. But I did my part to them. Tama? Ano mo ba? Yung tanim-tanim lang, maganda na yun. Kung ayaw nila sumama, ayaw natin sila. But ang maganda, you did your part. Kesa yung nandoon sila, wala akong ginagawa. Tama? Hindi ko makakalimutan yung araw niya. Kaya habang ginagawa ko ito, naalala ko yun. Kaya sinama ko na. Tama mo ba? Now, see again, what the scripture says. 11 na tayo. Ano mo sabi sa 11? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ayan! Di ba? Kung ikaw nakatira doon sa isang flat, listen, sharing flat. Ang tagal mo na sa LRC. Tapos pagpasok mo ng flat, Sabado ba yan, tama? Yung pag-uwi mo mamaya, tama mo ba? Yung pag-uwi mo mamaya, pinag-iingo mo sa flat, tama? Matagal mo na niyayakag yung mga yun pero ay sumama. Isang beses mo na niyakag, hindi mo na inulit. Kaya pagdating mo, galing ka sa church, sabi sa'yo, Oy, Brad! Halika na, inom na tayo. Ano ba't ka niyayakag? Hello? Ano ba't ka niyayakag uminom? Kasi hindi ka nakikita ng role modeling. Kasi kung ikaw nakikita ng role modeling, pagpasok mo pa lang, ititiklop nila yung inuman nila. Kasi iilag sila sa'yo. Tama? Baka mamaya, andito ka tuwing Sabado, pero tanggera ko pa doon sa plant nyo. Unfruitful works of darkness, mga anak. Hindi mo makatulong sa paglago mo yan. Amen? Kaya yung pag-inom, iwasan na natin yan. Tama? Ano resulta pag umiwas ka dyan? Ha? Pabata ka ng pabata. Amen? Yan lang nagpapatanda sa atin yung mga bisyong yan. Tama po ba? Amen. So, sabi mo rito, have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather, sabi, expose them. I did not make this. This is the word of God. Amen. Sinulat yan. Kaya para malaman mo yung will ng Lord, iwan mo na yung mga unfruitful works ng demonyo sa buhay mo. Tama? And ibig sabihin dyan, pangalawa is have no fellowship with darkness. Ayan, napakaganda yung mga sinasabi ko sa inyo, ha? Amen. This 2024, Pastor Tyrell, paano ako mabubuhay sa will ng Lord? Ayan, nakadalawa na ako. Ang una, don't walk in darkness. Walk as children of light. Number 2, iwasan na natin yung mga fellowship sa mga tao hindi naman madala sa church. Niyakag mo, matagal mo na niyakag, ayaw, huwag mo nang sumama pa roon, iwan mo na. Tama ba? And the word fellowship means, don't keep company with them. Don't participate with them. Don't hang out with them. Don't be friendly with them. Yun ang ibig sabihin. It says anybody who's walking in darkness, who's living in darkness, don't hang out with them. That's what the scripture says. Yung sinasabi ni Paul. So bakit hindi natin maramdaman ang will ng Diyos sa buhay natin? Because yung number 2, ginagawa mo pa rin. Tama? Yung mga unfruitful works of darkness, iwanan natin yan. Don't hang with them unless or otherwise expose them. Tama? Pag may inom mo sa blood ko, mga kapatid, ako may sasabihin sa inyo, maniwala kayo hindi. Papatayin kayo yung ginagawa niyo yan. Inom kayo ng inom, one day magiging sakit niyo yan. Ganon, expose nyo. Pero huwag ka maarte na parang napakalinis mong tao. Yung ano pa rin, mababa lang ang pagsasalita. Tama? Expose natin sila. Kahit anong problema, expose. Yun po yung sabi ni Paul, tama? As a matter of fact, sabi po sa verse 12, ito po yung sabi, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Ayan, no? Sa totoo lang mga anak, sa pagbabalik ko dito sa pulpito, pinapakita talaga ni Lord sa akin na baguhin ko yung style na pagtuturo ko sa inyo. Kailangan dito wala na sugar coating, kailangan direkta talaga sa tainga. Direkta sa puso. Ngayon, kung ayaw mo, bahala ka. Tama, tinuturo natin tama, yung totoo. Hindi ko kailangan na gustuin mo ko. Kailangan ko magustuhan ako ng Diyos as a pastor nyo. Amen. Tama ba? Amen. Ituro natin tama. Eh, di ba? Tama mo, kaya naman sila. Tama.
And this is my job as your pastor, as your spiritual father. My assignment from you, from the Lord, is for you, to each and every one of you, to know the will of God sa buhay niyo. Amen. Ito yung mga paraan. Madali lang to. Tama mo ba? Sige, lahat ng tulog. Shout hallelujah! Nandun na sila sa hale na wala yung lugi. Kasi, parang naalala nila ay tulog nga pala ako nagising lang. Amen? Are you there? You need to hear this from me, mga anak. You need to hear this from this pulpit. At maganda itong binigay sa atin ni Lord. Tama? Maganda to. May malaking plano sa Lord. Nagtali mo, meron pa rito. Lalaman pa ng mga 50 to. Amen? So magsasalita ka dyan, magsasalita ka pa rito. Tama? Ang ganda, di ba? Ang loob pa ng harap, oh. Ang dami pa. Meron pa doon sa counter, oh. Sa tabi ng counter. Sinasabi ni Andy, maluwag pa rin doon sa may tabi ng counter. So may trabaho tayong gagawin. Kung hindi mo kayang dalhin sa church, yung mga kaibigan mo, iwan mo na. Marami pang naghahanap ng Word of God. Yun ang dalhin natin dito. Subukan mo muna bago mo iwan. Subukan mo pa one more time. Tama? Sabi mo sa kanila, mga kapatid, ako meron ko sasabihin sa inyo, mahal ko kayo lahat eh. Narinig ko kagabi, nag-preach pastor. Iiwan ko na raw kayo mga unfruitful words of darkness. Kung ayaw nyo sumama, iwan ko na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tama? Pag-uwi mo galing trabaho lahat ng gamit mo, hindi labas na sa plato. Tama mo ba? Amen, amen. Hindi ba tayo? Kasi po, kahit na katotohanan, masakit, pero maganda. Katotohanan ang pag-usapan natin. As a Christian, listen to everybody. You're going to have and make a decision as to whether or not you're gonna stand up for truth, proclaim the truth, believe the truth, stand up for the truth, or itago mo yung truth sa mga kaibigan mo. Ganun lang yun. Tama ba? I have decided to follow Jesus. And even no one joined me, I will still follow Him. Ganun ang declaration mo this 2024. Tama? I have decided to preach the truth, declare the truth. Whether people like me or not, agree with me, I will still preach the truth of the Word of God. Tama? I might be the only person who stay here in the church. Okay lang, basta ituturo pa rin yung truth. Kasi pagharap mo kay Lord, hindi ba kami mga pastor, pag umarap mo kay Lord, pag kami namatay, ang laki na responsibilidad namin nandito sa shoulder, oh. Lahat kayo. Lahat kayo, matatanong ako dyan. Ano mga ipinagtuturo mo roon? Tama? So kailangan gawin mo na ito from this time onwards para lahat tayo matuto. Amen po ba? Diyan po ba tayo? Tama? We will gonna preach and declare the truth of the Word of God in this pulpit. And God is looking for people like you and me, diba? Na magre-reveal ng truth sa mga tao sa paligid mo. Tama? Sige, tapakin mo yung kitabi mo, sabihin mo, share the truth. Share the truth. Ang dami pang bakante dito. Baka doon sa isang pwesto, pwede yung sabihin, Pastor, paano kami mag-share, paano kami mag-invite, wala ng lugar. Ngayon, answered prayer ka, ang daming lugar. Tama? Amen? Sige, palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. So again. Point number 1, walk like a children of light. Tama? Walk like you've been exposed to the light. You've been told the truth. That's number 1. Number 2, have no fellowship with the fruitful works of darkness. Tama? Let's go to point number 3. Okay? Basahin mo natin yung verse 15. Pakibasa mo yung verse 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ayan. Napakaganda ng preaching ni Paul dito sa mga taga-Efesos. Diretso. Tara na, nandito lahat yung point kung paano ka lalakad sa will of God. Sabi niya, walk circumspectly, not as fool, but as wise. So, to know God's will in your life, number 3 point is, walk circumspectly and wisely. Ayan. Habang nabubuhay ka sa mundo ito, simple lang. Diba? Tayo ba? Ano ba meaning ng circumspectly? Buti na lang, nagtanong kayo. Kasi alam ko, iba sa inyo, hindi alam yan eh.
Buti nga may Google, tinignan ko, tama? Tingnan ko pa sa Tagalog Bible kung ano talaga meaning niyan. So the word circumspect means diligent. Diligent pala ibig sabihin niyan. Pag sinabi mo, walk circumspectly, walk diligently and wisely. In other words, listen to me. What God has already told me, apply it to my life faithfully, in the dedicated way and accurately. Kung ano yung narinig ko, ganun ang gagawin ko. I-apply ko sa buhay ko diligently and wisely, accurately. In other words, tama? Yun po yung sabihin nun. Ano ba nataranig mo sa pulpito, ano ba tinuro sa cell group mo, sa leader mo, i-apply mo sa buhay mo na may paniniwala at pananampalatayang tama. Tama? Yung may dedikasyon, yung tumpak na application. Amen. That's the meaning of walk, circumspectly and wisely. Yung po yung sabi ron. So, lahat ng narinig mo dito sa pulpito, lahat ng itinuturo sa'yo, apply mo sa buhay mo with dedication, accurately and diligently. Simple lang mga anak. God is looking to you to be faithful. Yun lang ang sabi ni Lord. And He will open the doors of opportunity to you. If you will just act diligently to things that have been taught to you, madali. Lakaran yung God's will sa buhay mo. Amen? May natututunan po ba tayo? Sige na po, parapakan natin si Lord. Come on, please. So, paano ba siya magbubukas sa maraming pinto this 2024 sa atin? E samantalang yung mga binuksan niyang pinto last year until now, hindi mo pa nilalakaran. Ulitin ko ulit. Paano mag-o-open si Lord ng mga door of opportunity sa buhay mo this 2024? Samantalang yung 2023, ang dami niyang in-open, hindi ka lang sumusunod. Amen? Baguhin naman tayo ng 2024. Lakaran mo muna yung mga natutunan mo ng 2023. Amen? Amen po ba? Sige, sabi mo sa katabi mo, sabi mo, ito yung may konting lambing. Sabi mo, ha? Kapatid? Naintindihan mo ba? Ganun lang. Tama? Mga kapatid, God wants us to be the kind of people who take what we've heard, diligently apply it, accurately, and act on it. Yan po yung gusto sabihin ni Lord. No, lahat tayo nakagawa na ng maraming crazy decisions sa buhay natin. Mga bad decisions sa buhay natin. Ang dami na natin nagawa. Iwasan na natin lahat na ngayon. Please. Tama? Mark, tama na ito, Mark. Okay, so what's our point? Number 1 again? Walk as children of light. Number 2? The third one? Let me close with the fourth one and final point. Basahin mo natin yung verse 16. Pakabasa ulit. Redeeming the time because the days are evil. Ayan! Simple-simple lang! Nakakagulat, no? Ganda ng speaker, ano? Sarap sumigaw, no? So the fourth point, last, that God wants you to do, so that you will know God's will in your life is, simple lang, redeem the time. Simple lang mga anak, redeem the time. So totoo lang, we need to act immediately. Don't waste your time. Ang pera po bumabalik, ang time hindi na bumabalik. Tama? Some of you keep messing up because you keep on waiting. What do I mean by that? Makinig po kayo mabuti. Matagal ka nang tapos ng Persol. Tapos ka na ng Soul 3. Sinabi siya mag-open ka na ng cell group. Nagpapakaawa na yung pastor sa'yo. I beseech you, I beg you. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-open. Mga kapatid, redeem the time. Tama? Then ganito ang sagot mo, Pastor, I will open the cell group as soon as the Lord leads me. Wow! Well, the Lord is leading you long time ago. Marami na nagsabi siya mag-open ka. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, yun ba yun? Sabi mo, kapatid, ikaw ba yung mausap ni Pastor? Matagal na sinasabi yan. Music tape, makita ka rito. Akit na yung music tape mo. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, redeem
the time. Sabi nyo nga, redeem the time. Redeem the time. Ang sinasabi rin ni Lord, now is the time to repent. He's telling you to turn around. He's telling you to get saved. Yung mga bago na dito right now, si Lord kinakausap ka at this very moment. Sabi ni Lord, habang buhay ka pa, habang may dugo pang dumadagoy sa mga ugat mo, habang humihinga ka pa, habang nasa maayos ka pang pag-iisip, He's telling you right now, redeem the time. Amen? Out of the things He already told you to do. Maraming salita ang Panginoon sinasabi sa iyo. At alam niyo ba, you ended up in this church tonight, yung mga first timer natin dyan, nandito ka sa gabi ito because hindi ka pinilit. Hindi ka pinilit. Nandito ka for a bigger purpose in your life. You just need to understand God's will in your life tonight. Hindi lang sa mga bago sa akin lahat. Kung sa tingin mo, hindi mo pa nakikita yung God's will sa buhay mo, well, this is the right time. Simple lang yung araw na yan. Madali lang malaman ang God's will sa buhay natin. Andyan yung apat. Una-una po, as children of God, starting tonight. Iwanan na natin yung mga fellowship sa mga tao na hindi pa nabubuhay sa liwanag. Walk diligently and wisely. Ano yung wisely? Yung bawat desisyon mo, siguro din yung tama, mga anak. Sa lahat ng aspeto,